Eh, hi guys, isang magandang araw na naman sa inyong lahat at sa ating mga madyajangas natin dyan. So ayan, for today's vlog guys, sa mga madyajangas natin dyan all over the universe, before the world rather, Brad Alexander. So ayan, tawag dito for today's vlog, sa vlog kong ito, may ipapakita akong ipapasilip ko sa inyo yung ini-edit kong vlog, which is may na-catch up ako, may na-captured akong kakaiba sa paningin ko habang while I'm editing this. But don't worry, it's not horror. Hindi siya horror masyado. What I mean is may nakita akong hindi maganda dun sa vlog, pero hindi naman sa hindi ko isasama, kasama yun sa vlog na ipapakita ko. Nagulat nga ako nung lumabas to kasi nagkamali pala ako ng pagkakagawa ng coffee paint. Coffee paint. Coffee paint yun. Coffee paint. Tawag dito. So, ayun, papakita ko sa inyo how I edit my vlogs, how I edit coffee paint vlog na ginagawa ko. So, ayun guys, samahan nyo ako. Come and let's go! Pero bago ang lahat, ha. Eh! Okay, so ayun, papakita ko na sa inyo malapitan kung paano mag-edit ang inyong lingkod ng si Brad Alexander. So ayan, ito yung intro ko. So when I'm editing this, ito yung pinaka
to over of the tawag dito nung mga gusto mong sabihin dun sa ano na over mo lang para hindi na kailangan sabihin pa naturally on the way dun sa vlog. So ganun, ang hirap niya totally kapag ginagawa mo yung pagbo-vlog, kasi yun nga na-experience ko na rin naman. Then balik tayo sa pagmumukha ko. Ang gwapo ko, no? Gago! Joke lang. Ang gwapo po. Tawag dito, cute lang. So, ayun nga, gusto ko lang sabihin, nagkamali ako dun sa paggawa ng coffee paint na ginawa ko nun dito sa coffee paint na vlog ko. Natawa ako kasi nung natapos ko siya. Ang pangit nung pagkagawa ko, gawang bata na, gawang basura. Yung parang makita na ng professor mo, pupunitin niya, tapos ika-crumple niya, itatapon niya sa basura. Yung parang you should learn from college. Kasi hindi ko talaga alam guys, na ganun pala. I don't, kasi naano ko dun, tawag dito, nag-rush na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kung anong ipapaid ko. Yung parang, hindi naman hindi ko alam, pero kumuha ko sa net, tapos pinint ko siya. Ang nangyari kasi, hindi ko nabasa, hindi ko na intindihan, hindi ko naintindi kaagad kung ano yung nakasulat doon na dapat ganito, yung sa instruction, hindi ko na masyadong siya inintindi. Kala ko kasi ganito, yung parang pinangunahan ko. So, ayun, yun yung nangyari. Yun yung moral lesson dun. Intindihin nyo muna instructions ng prof nyo dun sa internet kung ano yung nakikita nyo based on how they do their artworks, kung paano nila ginagawa yung mga katulad na gusto mong gawin, diba, kapag research in the net, and kung ano instructions ng prof mo, mas mabuti intindihin mo. Pero yun nga, moral lessons, I mean, kapag sa susunod na pinagawa kami even sa ibang college, sa ibang university, at least alam ko lang. Yun lang naman yung isang magandang natutunan ko doon, yun na siguro nakalimutan ko lang follow the instructions, pero other than that, napafollow ko naman yung iba, syempre. Tawag dito, paano ko natungtong ng second year kung ganyan, diba? So ayun, yun lang. Ang pangit ng pagkakagawa ko dun sa coffee paint ko, alam nyo lang kasi, tapos hindi ko pa nagawang maayos pa lalo yung kasi nga nag-rush ako. Tapos ano pa ba, yun lang muna sa mga malilakas natin dyan. Gusto ko na share this kasi yun nga, follow instructions must be the right thing to do kapag kami pinagawa sa inyo. Then yun lang muna sa mga malilakas natin dyan, over the universe, world,